Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon, mga ginigiliw. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay paano po tayo mapapalaya sa katotohanan. Paano nga ba tayo mapapalaya sa katotohanan, mga ginigiliw? Alam nyo kung bakit hindi tayo napapalaya sa katotohanan ay dahil ayaw natin tanggapin ang katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. Ayaw nating pakinggan ang kanyang salita na ibinabahagi ng mga lingkod ng Diyos, mga ginigiliw. At yun ang kadahilanan kung bakit hindi tayo napapalaya sa katotohanan, mga ginigiliw. At isa pang dahilan kung bakit natin hindi naiintindihan ang mensahe ng Diyos, hindi natin naiintindihan ang kapahayagan ng Diyos sa atin, mga ginigiliw, dahil hindi po natin binibigyan ng oras at pagkakataon upang ibigay natin ang ating sarili, ang ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Yung bigyan natin yung oras ng pakikipagtipan, pakikipag-usap sa Panginoon, mga ginigiliw. No? Yun ang kadahilanan kung bakit hindi natin naiintindihan ang mensahe ng Diyos, mga ginigiliw. No? Na nagbibigay lang tayo ng sarili nating haka-haka kung nagpapahayag tayo ng salita ng Panginoon. Actually, kung ikaw ay may ugnayan at relasyon sa Panginoon, hindi mo pwedeng gamitin ang opinyon sa salita ng Panginoon. Dahil hindi pwedeng gamitin na opinyon ang salita ng Diyos, mga ginigiliw. Kung ginagamit mo lang ang salita ng Diyos base sa iyong opinyon, mga ginigiliw, ibig sabihin, gumagawa ka lang ng isang istorya na walang katotohanan. It's just a hearsay. Hearsay lang sinasabi mo. Lumilikha ka lang, gumagawa ka lang ng isang kwento na walang katotohanan, mga ginigiliw. Katulad ng sinabi ni Pablo, mga ginigiliw, na hindi siya nagbigay ng opinyon sa lahat ng kanyang mga sinulat, mga ginigiliw, kundi ang kanyang sinabi, mga ginigiliw, ay lahat ng kanyang sinabi, ito ay being led by the Holy Spirit, bilang pinapananahan ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, lahat ng kanyang sinasabi, mga ginigiliw, yan ay kapahayagan ng banal na Espiritu sa kanya, mga ginigiliw. Kaya alam nyo, ang sabi ng Panginoon kung bakit hindi natin naiintindihan ng katotohanan, mga ginigiliw. Kaya sabi niya, dito sa John 8:42, kung talagang Diyos ang inyong Ama, sabi niya dito, mga ginigiliw, inibig sana ninyo ako sapagkat sa Diyos ako nanggaling, sabi niya po. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi isinugo niya ako. Bakit di ninyo mauunawaan ang sinasabi ko? Sabi niya. Bakit hindi nyo naiintindihan o nauunawaan ang sinasabi ko? Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigilaw. Hindi ba't ito'y dahil ayaw nyong tanggapin ang itinuturo ko? Dahil ayaw nating tanggapin ang katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. Ayaw natin tanggapin ang mga salita ng Diyos na ibinibigay ng mga pastor, mga ginigiliw, ang mga lingkod ng Diyos, mga ginigiliw. Kaya sabi niya, ang dyablo ang inyong ama, sabi niya. Ang dyablo ang inyong ama at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lamang ay mamamatay tao na siya, sabi niya, mga ginigiliw. Ni hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya ay sinungaling. Yun ang kalikasan ng demonyo, ng dyablo.
yung kasinungalingan. Kaya, alam nyo, kung ayaw nating tanggapin ang salita ng Panginoon, mga ginigiliw, ibig sabihin, pumapanig tayo sa gawain ng dyablo na ayaw niyang pakinggan ng katotohanan, mga ginigiliw. No, ayaw niyang pakinggan, ayaw niyang sundin ang katotohanan, mga ginigiliw, sapagkat nasa kanya, no, ang kalikasan ng isang pagiging sinungaling. Nasa kanya ang kasinungalingan, mga ginigiliw. Kaya sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ayaw ninyong maniwala sa akin sapagkat katotohanan ang sinasabi ko. Ayaw ninyong maniwala sa akin sapagkat katotohanan ang sinasabi ko. Sabi na po ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Sino sa inyo ang maaring magpatunay na ako'y nagkasala? At kung katotohanan ang sinasabi ko, bakit ayaw ninyong maniwala sa akin? Ang mula sa Diyos, sabi niya dito, itong masaklap, mga ginigiliw, ang mula sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. Subalit ayaw ninyong makinig sa akin sapagkat kayo'y hindi mula sa Diyos. Yun ang pinaka masaklap, mga ginigiliw. Marami ang ayaw ng salita ng Panginoon. Marami po. Sa totoo lang. Even yung mga kamag-anak natin, ayaw nilang pakinggan yung salita ng Panginoon. Kaya sabi niya dito, hindi kayo mula sa Diyos. Sabi niya, mga ginigiliw. Anong sabi niya dito? Ang mula sa Diyos, sabi niya, ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. Subalit ayaw ninyong makinig sa akin sapagkat kayo'y hindi mula sa Diyos. Yun ang kadahilanan kung bakit ayaw tanggapin ng tao ang salita ng Panginoon, mga ginigiliw. Kahit sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, no, sa John 8:32, you will know the truth and the truth will set you free. Sabi niya, mga ginigiliw, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. At ang katotohanan na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sa Kanya lamang natin masusumpungan ang katotohanan, ang tamang tunay na daan, at ang buhay, mga ginigiliw. No? Kung sasampalataya po tayo sa ating Panginoong Jesucristo na Siya ang pinanggagalingan ng karunungan ng Diyos, bibigyan niya tayo ng tamang pangunawa, bibigyan tayo ng kapahayagan ng kanyang mga salita, mga ginigiliw. Katulad ng sinabi niya, dito na po ko magtatapos, mga ginigiliw, the greatest love you can offer to your friend is to offer your life for them. If you are doing this, kung ginagawa mo ito, mahal mo ako, sabi niya, mga ginigiliw. Kaya sabi niya, I will no longer call you my servant any longer. Hindi na kita tatawaging abang lingkod, sabi niya po. Instead, I am going to call you my friend, sabi niya, because all the things, the secret of my Father, I am going to reveal it to you. Lahat ng sikreto ng aking Ama, sasabihin ko sa iyo dahil hindi ka na naiiba sa akin, because you are my best friend forever. Sabi niya po sa John 15, 13, 14, 15, mga ginigiliw. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Kung meron po tayong tamang relasyon, tamang ugnayan sa Panginoon, kung pumapanig po tayo, nakikinig po tayo ng salita ng Panginoon. Pero kung ayaw po nating makinig, tanggapin ang salita ng Panginoon, ibig sabihin, hindi tayo mula sa Diyos. Anong sabi niya kanina? Nasa iyo ang kasinungalingan. Ikaw ay anak ng dyablo, sabi niya po, mga ginigiliw, kung ayaw mong tanggapin ang salita ng Panginoon. Kaya ang salita lamang ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo lamang ang makakapagpalaya sa atin ng katotohanan, mga ginigiliw. I hope you are being encouraged, mga ginigiliw. Patuloy po nating tangkilikin ang gawain nito ng Panginoon. Ang pulis na pastor, mga ginigiliw, i-share po natin sa ating mga kaibigan, sa ating mga
kapamilya, mga ginigiliw, upang sa ganun ay makilala po nila ang katotohanan. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. God bless everyone.